Kumagalpak na ng tawa si Nati sa ginawang paghahamon ng dating governor. Ang lakas nitong maghamon pero halatang hindi na naman niya kayang isang round pa. Pabiro niya ng piningot ang tenga nito at hinalikan ng labi na bahagya niyang kinagat. Napatulala na si Gaston sa itsurang yun ni Nati na parang ina-underestimate ang kaya niya. Tama na, may pasok pa bukas. Baka tubuan ka na ng panibagong sakit dyan sa kahayukan mo sa laman. Yakap na ng mahigpit ni Nati sa hubad na katawan ni Gaston habang patuloy pa rin sa kanyang malakas na pagtawa, nangaasar pa. Kaya ko pa. Oh please, shut up na, matulog na tayo. Ayoko mabibitin lang ako't alam mong bagay na yan. Pareho na silang malakas na natawa sa sinabing yun ni Nati. Bukas naman, okay? Saka ubos na rin ang lakas ko. Kailangan na muna nating matulog at mag-recharge ng energy. Hindi natuloy kinabukasan ng pag-akyat nila ng Baguio dahil tumawag si Mr. Bentacourt kay Gaston. Inimbitahan sila na pumunta doon. Hindi naman niya magawang tumanggi. Ayaw na mas sumama pang kanyang imahe sa in-laws. Sige po dad, pupunta kami dyan. Pinauna na ni Gaston ang kanyang mag-iina dahil may kailangan pa siyang asikasuhin saglit sa kumpanya. Ayon yon kay Conrad nang tumawag to. Ang buong akala pa naman ni Gaston, less hassle ang araw na yon sa kanilang pamilya. Susunod ako, doon ako kakain ng dinner. Okay, pagpayag ni Nati dahil alangan namang sumama pa sila sa company ng mga bata. Napag-alaman din nila na naroon ng mag-anak ni Nick kung kaya naman excited na rin ang dalawang bata na magpunta. Halatang sabik sa presensya ng mga pinsan kahit pa madalas na nag-away sila at hindi magkasundo sa laro. 7 o'clock, darating ako doon. Eksaktong 6:00 ng gabi nang dumating si Gaston sa mansyon ng mga Bentacourt. The last red cloud floated in the sky which was spectacular and beautiful. Maingay ang bulwagan ng mansyon kung saan bukas ang lahat ng ilaw. Matinis na boses ng mga bata naglalaro at nag-uusap-usap ng mga matatanda patungkol sa kung ano-anong topic sila meron. Napangiti si Gaston ng pagbaba niya ng sasakyan ay naamoy niyang aroma ng pagkain na malamang ay nakahain na. Sa gilid na bahagi ng mansyon ng kanilang venue, kaya ganun na lang ang halimuyak na mga putahing nakahanda. Lolo Gov! Salubong ni Nixa na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Ito ang unang nakakita sa kanya kung kaya naman siya ang unang nakalapit kumpara sa mga kapatid at pinsan niya. Brixton, nariyan ang daddy mo. Si Skylar na nilingon ng pinsan upang ipagbigay alam ito. Tumakbo na rin palapit. Hindi tumakbo si Brixton papalapit na akinin na Gavi at Brexa na magkabila niyang kamay at nakita niyang nagawa ng kumarga sa ama ni Nix at Sky. Ngunit naniniwala siya na paglapit nila ay paniguradong bibitawan sila ng kanilang ama at harapin sila ni Gavi. Bagay na nangyari matapos ng halikan ng apo niyang si Brexa. Kaya naman wala nang pagsidla ng saya sa puso ng dalawang batang hinahalikan ng mukha ng ama habang nakatingin ng mga pinsan. Mommy, Daddy's home. Matinis na boses ni Gavi na nakayakap na sa leeg ng ama upang ipakita na sa kanya lang ito. Okay, sagot din natin na kasalukuyang kaharap ni Chris at may pinag-uusapan sila ng masinsinan. Humakbang na si Gaston patungo ng pintuan na kulang na lang ay mahubaran ng pantalon dahil nakayakap na sa magkabila niyang binti si Nix at Skylar. Kahit pa sinamaan na ng tingin at pinapaalis ng mga pinsan sa bandang ito. Tahimik naman na nakasunod si Brexa na panay lang tingin sa kanyang mga pinsan at dalawang makulit na kapatid. Mahuhubaran na si Daddy, nasungit na paalala ni Brixton. Hindi naman pinansin ng dalawang makulit yon na nagtawanan pa at hinigpitan pa ang yakap sa magkabilang binti ng kanilang Lolo Gov na parang mga tarsier sa higpit. Lolo Gov is wearing a belt. Huwag kang ang sinungaling, Brixton. Siniksa na may pag-ira pa na nakatingala na kay Brixton. Sinalubong na sila ni Chris at Nati nang marinig ang komosyon nila. Nababahalang magbabangayan na naman. Nixa, Skylar. Hindi makapaniwalang tawag nito sa kanyang mga anak. Oh my God, huhubaran niyo ba ang Lolo Gov? Tabi dyan, halina nga kayo. Ang kukulit. Sobrang nakakaubos na talaga kayo ng lakas at hindi lang ng boses. Naku! Mommy, are you blind? Lolo Gov is wearing a belt. Imposible na mahubaran. Muli pang katuwiran ni Nixa na ayaw umalis sa pagkakayakap sa isang binti ni Gaston. Si Brixton kasi ang damot. Lagi na nga kasama si Lolo Gov. Ayaw pang magpahiram. Noon naman pinapahiram ko sa inyong daddy ko ah. Bakit ngayon pinagdadamutan niyo na ako? Bago pa may makasagot sa kanila. Padabog na pamarcha na silang iniwan ni Nixa. Oo nga, hindi mo na ngayon may hiram ang daddy namin. Si Skylar na ginayang kanyang ate Nixa niya na biglang nag-walk out.
Sinundan kung saan patungong panganay na kapatid. Magdamot na rin tayo sa kanila, Ate Nixa. Nasa po na ni Chris ang kanyang noo. Hindi malaman kung saan nila nakuha ang ganong klase ng ugaling ipinapakita. Hoy, kayong dalawa, bumalik nga kayo dito. Mag-sorry kayo. Aba, hindi na magandang mga ugali niyo ha? Gusto niyo na makatikim ng mga kurot sa akin. Halos mapatid ang ugas sa leg ni Krisa sa pagtawag sa mga anak niya. Hindi namin kayo pinapalaking mga ganyan. Nick, tingnan mo nga mga anak mo. Uma-attitude na naman. Nakakaloka. Napatayo na si Nick nang marinig ang palatak ni Krisa patungkol sa mga ugali ng anak na nakalapit na sa kanya. Niyakap niya ng dalawang bata na para bang pinagbagsakan ng langit at lupa ang mukha na halatang nagpapakampi doon. Hayaan mo na sila, Krisa. Alam na kung kanino nagmana. Tita Nati, pasok. Bira ni Nick na humalakak pa. Namewang na doon si Nati na hindi nagustuhan ng biro ng kanyang kapatid. Hindi niya tinuruan ng mga pamangkin. Kuya Nick, tigilan mo nga ako. Mga anak mo yan at hindi ko anak. Ako na naman ang nakita mo. Hirap na doon ni Nati. Inaawang pa ni Nick ang kanyang bibig na parang naghahanap ng kakampi sa mga nasa paligid. Nakita niyo ngayon ang similarity. Kuhang-kuha ugali ng mga anak kong ugali mo, Natalia. Sinamaan na siya ng tingin ni Nati na napipikon na naman. Parang sinasabi nito na masama ang ugali niya. It's fair lang naman. Kamukha ng mga Barcelo pero kaugali ng mga Bentacourt. Singit na ni Mrs. Bentacourt. Walang lugi, walang itulak at kabigin. Ano pa bang ginagawa niyo? Masamang paghintayin ng pagkain sa ating hapagkainan. Kumain na tayo at doon na ituloy ang kwentuhan. Kaya nga, tignan niyo itong si Brexa. Kamukha nga ng mga Bentacourt pero kaugali naman ng mga Barcelo. Si Gilier na binuhat ng bunsong apo kay Nick kung kaya naman nagtawanan na sila. Hindi naglaon ay maligaya na silang dumulog sa hapag na puno ng iba't ibang putahe na pinaluto nilang pagkain. Puno ng pasensya na nilagyan ng pagkain ng dalawang pare sa mga batang behave na nakaupo sa harap ng mesa na para bang hindi nagpakita kanina ng kagaspangan ng mga pag-uugali nila. Tabi-tabi na rin sila, yung tipong para bang hindi sila nag-agawan kay Gaston. Agad na nakalimutan ng alitan sa kanilang pagitan na literal na away bata lamang. May gusto ka bang sabihin sa amin, Gaston? Tanong ni Mr. Bentacourt nang matapos na silang kumain. Kanina pa kasi napapansin ng matandang lalaki ang lingon nito sa kanila na para bang may pinipigilan lang nasabihin sa kanila. Wala na sa hapag ang mga bata na abala na naglalaro. Naiwan lang silang matatanda doon upang merong pag-usapan. Alam na yun ng bawat isa. Hindi na kailangan magtanong pa o makiramdam pa para simula ng usapin nila. Alam ko po na marami akong maling nagawa kay Nati at pati na rin sa aming mga anak. Nais ko pong bumawi sa kanila at itamang mga pagkakamaling yun. Huwag niyo sana kaming hadlangan. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Humaharap ako ngayon sa inyo bilang tao at hindi bilang ama ng dalawang apo ninyo. Diretsong sambit ni Gaston na makailang beses niyang minimorya yon upang huwag niyang makalimutan. Diretso rin ang tingin niya, binalot na katahimikan ng kanilang table. Sa totoo lang ay wala namang tutulos sa kanila na magbalikan ng dalawa. Masaya pa nga ang mag-asawang Bentacourt sa bagay na yon dahil alam nilang ikakaligaya rin naman ito ni Natalia. Hindi lang yon, ang kanilang apong si Brixton at Gabby ang siyang makikinabang ng malaki dahil mabubuo ang pamilya. Wala silang tutol kaya lang meron silang kailangang bitawang kondisyon sa dating governor nang hindi ito maulit pa. Nasa sa inyong pag-uusap naman yun ni Nati kung anong dapat ninyong gawin. Matanda na kayo. Alam niyo na kung paano magdedesisyon pagdating sa ganitong mga bagay. Ang tanging gusto lang naman namin na malaman ay kung ginagawa niyo ba ang pagbabalikan dahil pamilya sina Brixton at Gabby. Yun lang ba ang dahilan ninyo? Si Mr. Bentacourt ulit yun na seryosong tono ng boses. Kung oo ang sagot ni Gaston sa kanila, papalag sila at hindi papayag na mangyari yun. Kung yun ang dahilan nyo, huwag nyo nang ituloy pang inyong plano dahil mas sasaktan lang kayo ng dalawang bata. Kung ang dahilan ninyo naman ay dahil mahal nyo pang isa't isa at willing kayo na magsimula ng panibagong relasyon, ay yugto sa inyong pagsasama. Bakit naman hindi? Bakit namin pipigilan? Karapatan nyo na maging maligaya. Pero sana sa pagkakataong ito, siguraduhin nyo na tama ng lahat ng mga magiging desisyon ninyo. Masyado nang mahaba't masalimuot ang pinagdaanan ng pamilya ninyo. Huwag nang dagdagan pa. Hindi na lang para sa mga bata yun, kundi para sa peace of mind ninyo na ring dalawa. Upang maging healthy lahat,
Nagkatingin na sina Nati at Gaston na lingid sa kanila ay magkahawak ng palad sa ilalim ng lamesa. Sa pilitan na pisil nila sa kamay ng bawat isa. Yung tipong parang sinusuportahan nilang anumang kalalabasan ng pagsasabi nila dito. Oo nga, nandito lang naman kami para suportahan kayo. Singit ni Mrs. Bentacourt na tumingin na rin kay Gaston. Bahagyang ngumiti ang ginang na parang sinasabi na payag siya sa kung ano man ang gusto nilang gawin. Hindi na rin naman bata si Nati at alam niya ng kanyang ginagawa. Ang ayaw lang namin ay ang maulit yung dati, yung sakit, yung puot, yung hirap, lahat ng mga pinagdaanan niyang mag-isa. Ayaw naming mauulit na naman ito. Pangako po, hinding-hindi ko na po ulitin yun. Palagi ko nang uunahin ang mag-iina ko. Lahat ng magiging desisyon ko ay alam na rin ni Nati. Kapag sinabi niya na rin na hindi ko siya pipilitin at makikinig ako sa kanyang sasabihin. Ibig mong sabihin ay willing kang magpa-under kay Nati? Natatawang tanong ni Mr. Bentacourt. Tumango si Gaston ng malakas na ikinahagalpak ng tawa ni Nick. Tito, wala naman kami sinabing magpa-under ka sa kanya. Malamang kapag mali pa rin siya, mali niya pa rin. Hindi mo yun kailangang pagtakpan. Naku, huwag mo nang subukan. Napaka-abusada pa naman yan. Sasamantalahin ka. Kuya Nick, joke lang naman. Ang ibig ko sabihin ay wala na kaming ibang hihilingin kay Gaston. Kung hindi ang huwag ka nang gagawa ng mga bagay na gaya ng dati. Agad na pagbawi ni Nick na nilingon na muli ni Gaston. Sobra-sobra na parehong pasakit na pinagdaanan ninyo, kaya dapat na wag nyo nang maulit ang mangyari. Kumbaga, matuto na kayo pareho sa mga nakaraan ninyo. Parang kami ni Krisa, nag-aaway, hindi nagkakaintindihan, pero muling nagkakabati din. Huwag kayong mag-alala, iba na ako sa pagkakataong ito. Buong desisyon na turan ni Gaston itinaas pang palad. Wala nang gaano naging usap pa sa kanila doon. Hindi na rin gaano nagtagal ng mag-anak ni Nati at Gaston sa mansyon ng mga Bentacourt na nagawa ng makuha ang kanilang basbas sa mga magulang upang magsimula. Para sa kanila ay wala na rin namang kailangan pang pag-usapan dahil tanging ang dalawa lang naman ang makakaalam kung hanggang saan nila nanaisin. Hindi na nila kailangang balikan pang lumipas ng nakaraan upang pagdusahan pa. Hindi na po kami magtatagal, diretso akyat na rin kasi kami ngayon sa Baguio. Oh, aakyat pa kayo ng Baguio? Anong oras na kayo niyan makakarating? Si Mrs. Bentacourt ay nagulat sa kanilang naging paalam. Ang buong akala nila yun lang ang lakad ng mag-anak ng araw na yon. Ang pumunta ng mansyon nila. Oo nga, hindi ba delikado? Si Krisa nag-alala na rin dahil bukod sa gabi na ay malayo pang Baguio. Huwag kayong mag-alala sa amin, ilang driver na magpapalitan hanggang sa makarating kami ng mansyon doon. Si Nati na nagawa pang ngumiti upang pagaanin ang loob ng kanyang pamilya na nag-aalala na sa kanila. Magiging safe kami paakyat, tatawagan ko kayo. Oras na nasa Baguio na kaming mag-anak. Kakasabi lang ni Gaston kay Nati ng tungkol doon dahil sa ginawang pagtawag ng kanyang inang si Doña Josefina. Tutali wala na rin naman silang ibang lakad. Pagbibigyan na nila ang matandang nasasabik na makasama sila sa Baguio. Kung ipagpapabukas pa nila yon, ganun din naman ang amount ng oras na kanilang biyahe. Hindi nila pwedeng isakay si Gabi sa chopper dahil masyado pang bata. Hindi lang yun matatakotin to sa heights kung kaya sa kotse na lang. O siya, sige, mag-ingat kayo. May mga kasama pa naman kayong bata. Si Mr. Bentacourt hindi may tagong pag-alala. Hinahatid nilang mag-anak sa parking lot kung saan ay naroon ang dalawang van na naghihintay. Ang isa may lula ng mga bodyguards at ang driver na magpapalitan kapag inantok ng isa. 5 hanggang 6 na oras ang biyahe nila. Ingat kayo. Bye-bye. Si Brixton na patuloy yung naging kaway sa kanilang mga naiwan. Brixton, pagbaba mo magdala ka ng strawberry ha. Sabihin mo kay Lola Josefina na hiling ko. Siniksa na good mood na ulit. Okay, makakarating kay Lola ang sinabi mo. Ngumingiti na sa langit ang araw ng sapiti nilang mansyon ng mga Barcelos sa Baguio. Nakaabang na si Doña Josefina sa harapan noon na naitawag na ni Gaston na parating na sila. Hindi niya na mahintay na makita sila at naibalita na rin niya dito na nagkabati na sila at plano na nilang magkabalikan ni Nati. Buuhin ang sinumula nila noong pamilya. Inaasahan na yun ni Doña Josefina pero hindi niya pa rin maiwasang maluha nung si Gaston mismo nagbalita nito. Ang buong akala niya wala na talaga silang pag-asa na magkabalikan pa. Masyadong masakit ang nangyari sa kanila eh. Hello Gavi, yakap kaga na matanda sa bunso ni Nati na gumanti na rin naman ng halik sa matanda. Hindi ito mahiyain dahil kilala na naman niya ang matanda noon. Kamusta ka na rin Brixton? Baling naman niya sa isa pang apo. We are good po Lola. Inaantok na sagot ni Brixton pero yumaka pa rin sa matanda bilang kanyang pagbati.
Mabuti naman at dinalaw niyong lola dito. Miss na miss ko na kayo. Miss na miss ko na ang pogi at magaganda kong apo. Mama, kapag narinig ka ni Nixa, tsak na magtatampo yun. Sabad ni Gaston na bahagyang natatawa. Habang naiisip ang bata na akala mo'y pag-aari niyang lahat. Tutal panganay ang edad kay Brixton. Territorial pa naman yun. Okay lang yun. Kibit ng balikat ni Doña Josefina na walang pakialam sa sinabi ng kanyang anak. Lahat naman ng apo ko gwapo at maganda. Saan pa ba magmamanang mga lahi nila? Aba, sa inyong mga magulang. Basta paganda pa nga. Bukas palad at tinanggap sila ng matandang Donya. Nagpaluto ito ng maaga dahil alam niya na parating sila. Kumain na muna si Gaston at Nati. Samantalang si Brixton at Gabi naman ay diretso na sa silid dala ng labis na antok. Halatang kulang na kulang pa sila sa tulog. Hindi na rin nila pinilit na kumain pa dahil pihado na mag-alboroto lang sila doon. Mamaya yun sila babanat ng kain, mama. Si Gaston ang tinutukoy ang kanilang mga anak habang kumukuha ng matanda ng tubig upang dalahin sa loob ng silid dahil alam niya na matubig ang dalawang bata. Bubuelo na muna sila. Ininsist ng Donya na sa ibang silid na lang silang dalawang matulog ni Nati matapos sa kumain. Sa silid ni Gaston at huwag nang sumama sa dalawang bata. Gusto kasing bigyan ng matanda ng privacy ang dalawa sa palihim na paraan. Magigising kayo mamaya. Oras na magising ng dalawang bata. May ingay yun sila at alam niyo yan. Huwag niyo silang alalahanin. Ako nang bahala sa kanila. Wala ba kayong tiwala sa akin? Kayang-kaya ko naman silang alagaan. Ano ang ginagawa ng mga maid? Lalaanan ko sila ng tig-isa sa kanila. Git pa ng matanda kay Gaston at Nati. Hindi nila nagawang isama si Maria Gina paakyat dahil naiwan ito ng villa. Hindi na rin yun naalala pa ni Nati na sabihan. Isasama ko sila sa likod ng mansyon pagkagising. Mag-harvest kami ng mga bunga ng strawberry. Tamang-tama sa pag-akyat ninyo. Parehong gusto nilang magkapatid na gawin yun. Lilibangin ko sila sa paraang yun kaya ayos lang. Pumayag naman ng dalawa na ayaw na makipag-argumento pa sa matandang hindi naman nila ikakapanalo. Malamang mamahihilingin din ni Donya na sa tabi niya matulog ang dalawang bata. Bagay na inasahan na nila kaya hindi na sila doon magugulat pa kung sakali man na gano'n na ngang mangyari. Dala ng pagod ng biyahe ay nagawa nilang makatulog agad paglapat pa lang ng likod sa ibabaw ng kanilang kama. Hindi na nila nagawa pang binyagan ulit ang kama ni Gaston sa unang tulog nila doon. Ginupo sila kaagad ng labis na antok at pagod. Hapon na sila nang magising, naabutan ni Gaston si Nati na hawak ang dalawang bote ng kanyang gamot na nakuha nito sa dala niyang bag paakyat ng Baguio. Tahimik lang yung binabasa ni Nati. Tipong inaalam kung para saan bang gamot ni ito. It was prescribed when I was discharged. Galing pa ng Italy at doon lang talaga mabibili. Hindi ko naman araw-araw itong iniinom. Isang tablet lang kailangan ko sa isang araw. Magaling na ako, Nati. Maintenance ko na lang ang mga yan. Paliwanag ni Gaston dahil baka may ibang maisip ni Nati sa itsura ng malalaking tablet na yon. Hindi kumibo si Nati na yumakap lang sa kanya ng mahigpit. Ginantihan na siya ng yakap doon ni Gaston. Wala ka nang dapat na ipag-alala pa, Nati. Magaling na ako. Muli niyang alo at pagpapakalma ng mabilis ang tibok ng puso. Kumain lang sila ng dinner at muling bumalik sa pagtulog. Nakalimutan na nilang mga anak na ikinatuwa naman ni Doña Josefina na katabi niya sa kanyang kama. Behave naman sila. Kinabukasan paggising nila ay gising na rin si Doña Josefina. Ganon din ang dalawang bata na halatang antok pa. Pero kailangan nilang bumangon dahil sa presensya ng matanda. Naabutan ni Gaston at Nati ang mga anak sa garden ng mansyon. Sa gilid na bahagi na yun, tinutulungan na nagdidilig ang matanda na kahit na may gardener sila. Madalas na itong nagre-representa ng gagawa ng bagay na yun. Bit-bit ni Brixton ang malilit na shovel sa lupa dahil tinuturuan siya ng matanda kung paano bungkalin ang paligid ng mga bulaklak para sa mas magandang daloy ng sustansya ng tubig sa kanilang mga ugat. Habang kabuntot niya si Gabi na may bulaklak na nakaipit sa gilid ng kanyang tenga. Si Doña Livy ang may gawa noon. May hawak na rin itong ilang tangkay ng bulaklak na hindi na ipinagkait ng matanda dahil panahon na rin naman upang bawasan nila ang dami ng mga rosas.